po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa baba. Nagtimpla po ako ng kape para may lakas tayo. Galing po ako kay Uma. Inaaway na naman ako. Muntik talaga akong sinabunutan dahil nagalit siya. Nagagalit po siya dahil nga sa diaper niya na tuwing tinataas ko, ayaw niyang suotin dahil nga may bata. Yan yung sinasabi lagi sa akin. May bata, nagagalit siya. Bakit ayaw ko daw makinig? Kahit sinasabi ko sa kanya yung dahilan, bakit niya sinusuot yan. Sabi ko na, kailangan mo to, Uma, dahil may edad ka na at may sakit. At hindi ka na nakakapunta sa toilet kung gusto mong umihi, baka makaihi ka sa bed. Kaya ito yung rason, bakit nagsusuot ka ng ganito para hindi mabasa yung bed mo, hindi mo madumihan. Hindi siya naniwala. Sabi ko sa kanya, kasi ikaw, Uma, may edad na at may sakit. Sabi naman yung masakit. May edad ako, alam ko matanda ako, pero wala akong sakit. Yeah. Diba, yung mga ganyan, mga sitwasyon, mga masakit ganyan. Yung sarili talaga nila, yung pinapaniwalaan nila. Hindi sila nakikinig sa'yo, hindi sila naniwala sa'yo. Basta ikaw ang masama sa ano ba. Dahil nga, lalo na pag ayaw mo marinig, ayaw mo makinig sa sinasabi niya. Kaya mas lalo po siya nagagalit sa akin. Araw-araw po niya ako inaaway. At ngayon, mamaya, pagkatapos niya, nasa toilet siya ngayon, pagkatapos niya, pag tinataas ko na naman yung diaper, kahapon po na bigla ako dahil nung tinaas ko na yung diaper niya, bigla niya yung ginanon. Tapos hindi na ngayon siya masyadong nakakabalance pag nakatayo ba. Tapos ginanon pa niya, takot ako baka matumba, di ako may kasalanan, di ba? Konsensya ko yun dahil nga hindi ako nag-iingat. Natakot ako, nagalit talaga ako ba. Sabi ko sa kay Uma na wag mo yung gawin kung nakatayo tayo or nakatayo ka. Lalo na pag hindi isang kamay lang yung nakahawak sa kanyang dahil nga hindi naman nga siya masyadong nakaka-balance pag nakatayo, matutumbayan siya. Tapos ganun pa yung ginawa niya. Tapos nabigla talaga ako, sabi ko, grabe, takot ako, buti na wala nangyari ba. Buti lang nahawakan ko talaga siya. Loka talaga to eh. Ayaw niya makinig sa akin. Ako talaga yung masama. Nasa bahay na, galing ako sa Rivi saglit dahil bumili ako ng atay ng manok. Gusto kong kumain ngayon ng atay ng manok dahil matagal-tagal na din ako hindi nakakain ito. At parang nakita ko kay Inday Garnet na nagluluto siya nito. Kaya gusto ko din magluto. Paborito ko kasi yan. Adobong atay ng manok. Ito kaya pumunta ako saglit sa Rivi kasi si Martin magtatrabaho mamayang gabi. Panggabi siya. Sabi ko sa kanya, bago siya matulog, samahan mo niya ako sa Rivi. Kasi kanina siya nagkuha kay Fiona. At, anong tawag yan eh? Hindi pa nung pumasok si Martin last week dahil, may trangkaso siya. Pero ngayong gabi, magtrabaho na siya ulit. Kaya, okay lang na late siya matulog ngayon. Natutulog po kasi yan siya bago magsisimula ang kanyang panggabi na trabaho. Natutulog yan para may lakas mamayang gabi. Bumili ako ng itlog. Bili din ako ng gulay mamaya para kay Martin. Kasi ito, lutuin mo na lang at timplahan. Sarap yan. Ito na yung atay. Kalahating kilo lang yung binili ko kasi ako lang naman kakain nito. Hanggang bukas pa to. Hatiin ko na lang. Ay, si Michelle kumakain yan. Kumakain siya noon. Iwan ko ngayon kung gusto niyo pa kumain yan. Bumili din ako nito. Konti lang yung binili ko. Bumili din ako nito dahil mga anak ko, inutuan ko sila mamaya ng itlog at saka kanin dahil ang dami pala naming bahaw. Simula na nag-diet ako, yung kanin namin nasisira na lang siya. Wala nang kumakain. Kasi yung mga anak ko, makain lang naman sila ng kanin pag ulam namin isda or manok. Minsan pag nagluto kasi kami lalo na si Martin, pag nagluto yan si Martin minsan kasi hindi mo kailangan ng kanin. Iba yung minsan spaghetti yung niluluto namin. Minsan kung anong gusto ng mga bata ba. Yung kanin din. Dito kami ni Fiona ngayon sa labas. Dahil papunta kami sa Rosman. Naubusan na pala ako ng sa bahay. Napkin ba? Tapos niregla tayo ngayon. Kaya madali kami. Darating na yung bus namin. Mag alas 5 na. Dito kami ni Fiona sa city ngayon. Yeah. May binili kami. Galing kami sa Rosman. Yan ang binili namin.
Pasas to gikab kang pakita. It's Monster High. So first I can get this. Nakaharbat na naman si Fiona. And this is the key to the room here. What? That's the key to the room here, and then I can get a Monster High. Wow. I hope it's Dracula. Dracula. Dracula was Dracula. That is Dracula. Dracula was alive. Okay. Und das ist Labine und das ist mein Claudine. Die ist aber ein Halbmonster. Und das ist Ang mata. Tingnan niyo ang mata. ist Frankenstein. Ang mata ni Fiona. Di na-augin, Fiona. Magkapares yan sila ng mata ng papa niya. Ang bilog. Nagluluto po ako ngayon ng gulay. Ito po yung binili ko kanina. At partneran natin ng manok. Kunti lang. Kunti lang yung kakainin ko. Hati kami ni Martin nito. At Michelle. At kakainin ko din ngayon yung prutas na nabili ko. Kanina ang kinain ko ay yung atay na manok at kunting kanin. Ito ang kakainin ko din to. Ngayon para hindi na siya masira. Sayang naman masira, no? Patulad ng pinakita ko kahapon. Bilis na sira. Ewan ko lang kung kakain si Martin ito dahil may butter pala to. May allergy kasi yan si Martin sa gatas. Kaya, tas, diba, mag ano yung tiyan niya. Hindi maganda pag nasa trabaho. Healthy na kakainin natin ngayon, healthy food at saka yung prutas. Lutuin ko muna ngayon. Nakapag video ako habang ako nagluluto dahil may oras man tayo. Dito na maaga natapos si Fiona kanina, alas 11:30 tapos na si Fiona. Kinuha din siya ni Martin. Si Martin nagkuha dahil na mamayang gabi pa naman yung pasok niya. Ito na yung pagkain natin. Luto na. Ayan yung kakainin ni Mami Rose ngayon. Kain po tayo. Gulay. Gulay muna tayo palagi ngayon. Nächste Haltestelle. Den Ringhauser Weg. Umuulan ngayon dito. Sus, Ginoo ko. Naglalakad ako papunta sa eskwelahan nila Fiona. Mamaya kasi aalis kami. Tas basa pa to yung buhok ko. Basa pa naman tong buhok ko dahil tatapos ko lang maligo. Yan yung pinaka ayaw ko pag tinglamig na. Ano ba? Baka magkasipon tapos ligo lalabas. Wow, Fiona! May Christmas market na dito. Wow, Fiona, good? Ha? Sa kanya daw yung regalo. Ang ganda ng mga ano. Jetzt kommt so ein Lass uns weiter. Super. Kain po tayo ng sabaw. Ha? Tapos na po kaming kumain. May bumbero dun. Ang lamig. Bibili muna ako ng pagkain ni Martin. Nag-bus lang kami papunta dito sa Lodenscheid. Ngayon, pauwi na kami. Inihintay ko lang tong anak ko. Si Michelle kasama namin. Sean, Fiona? Wow. Pasko na dito sa Germany. Sa Fiona. Ang ganda naman ng diko nila, oh.
Plastic. Ja? Box. Bauchschmerzen? Gibt's aber keine Toilette in Buchswohl? Wir fahren aber gleich. Zurück. Nicht, besser ist mal nichts essen, ja? Sakit daw yung tiyan niya. Madami kasi yan siyang kinain. Habe ich fertig gegessen gehabt. Was? Habe ich bekommen, wenn ich fertig gegessen habe. Okay. Pusing. Wala ka. Pinakalkag, magag-open na. Nahintay namin yung kapatid niya. Si Michelle, nagtingin-tingin. Sama yung kaibigan niya. Hindi ko sila pwede videohan dahil ayaw nila. Das ist Schwein gemacht. Uy, nicht geleuchtet to. Wie viel kostet? Guck mal, wie viel kostet? Ja, aber ich freue mich schon so auf die neue Vlogs und alleine so Balkon. Glaube ich dir, das ist wieder drauf. Hindi naman ito. Wie viel? Okay, come here. Schön, eh? Ganda naman ang mga bag nila. Ha? Nee, die andere ist schöner. Die ist schöner, pinadalostet. Das auch. Schön, nagmodel-model na siya. Das ist schön, oh. Ganda, oh. Grabe yung panahon ngayon, eh. Kanina pa talagang umaga tong umuulan. Ayaw ko nga sanang sumama ba. Tas nangako kasi ako na sasama. Kaya hindi kailangan na hindi gagawin. Walang katapusan ang ulan. 22 minutes pa bago darating yung bus namin. 54. Nandito kami sa Lodinshide. Kasama ko tong anak kong dalaga at si Fiona at yung kaibigan ni Michelle. Pasten. So, Nein, ich kann nicht. Naidala akong pagkain ng Papa Martin. Bleib da. zu mir. Ich hab das nicht geschubbt. Aber schon. Magkwentuhan po muna tayo bago ko po i-end tong video natin ngayon. Namula yung mukha ko kasi ginanon ko. Ang lamig kasi kanina dito sa kusina mo. Hindi wala naka-on ang ano dito. Kaya inoon ko na yung heater natin dito. Kaya medyo malamig na. Namula talaga ginanon ko man. Dapat ginanon pala, no? Hindi mo na kailangan maglagay ng make-up. Namula dito kabilang side. Ang sasabihin ko po pala, namalis pala kami kanina kasama si Michelle dahil nangako ako sa kanya na sasama ako. Ayaw ko din kasi na gabi na sila lang dalawa ng kaibigan niya uuwi. Kasi 1 oras din yung biyahe pa uwi dito. Galing doon sa Lodinshide. Tapos ayaw ko na sila lang dalawa. Kaya sabi ko samahan ko na lang sila kasi ngayon na winter. Madilim na. Okay lang kung summer dahil ang alas 10 maliwanag pa naman. Kaya ngayon madilim na, di ba? Maaga pa lang, alas 4, lalo na pag umulan na ako. Kaya sinamahan ko sila kahit pangit yung panahon, kahit inaantok ako. Dahil ilang oras lang yung tulog ko kagabi. Pero sinamahan ko pa rin dahil ayaw ko na yung anak ko sila lang pupunta dun ba. Nangako ako kaya sinamahan ko na lang. Pagkatapos, sinama ko si Fiona dahil hindi ko siya pwedeng iiwan dito na kasama niya si Philip. Natutulog si Martin. Baka magising yung papa nila. Tapos bago ako umalis, inasikaso ko si Oma. Pinakain ko, pinaihit mo na. Kasi natutulog kasi yan si Oma sa hapon. Pag pangit yung palabas sa TV, natulog yan siya. Tapos natutulog na pag-uwi namin, tulog pa. Kinising ko dahil oras na para pagkain niya sa gamot niya. Kaya nagalit na naman sa akin ngayon. Gusto niya manghingi ng gunting. Sabi ko, hindi kita bibigyan ng gunting. Dahil alam ko kung ano mong gawin mo sa gunting. Guguntingin niya yung diaper niya. Baka masira pa. Tas sayang, kasusuot lang niya, di ba? Yung mahal pa naman yung diaper. 3,200 pesos at 30 lang yung laman. Di sa isang araw. Ilang beses magpalit, di ba? Kaya nagagalit yan siya dahil hindi ko binibigay sa kanya yung gusto niya. At ako din naman, sinasagot ko siya na bawal dahil nga
kailangan mo itong diaper. Nagagalit man. Kaya kanina, nakita nyo po yung itsura ko kanina, yung kinaunahan nating video dito sa ano na to. Ang bagong gising pa ako noon, wala pang ayos, stress pa ang mukha. Tapos galing kasi ako doon sa kwarto, nagbigay ako sa pagkain niya. Nasikaso ko na maaga kasi yan, nasikaso si Uma kasi maaga nagising kanina. Maaga din namin siyang pinakain, binigay yung pagkain niya. Nagalit na naman. Kaya yun yung sabi niya sa akin na ano. Kaya kanina ang aga ko na stress. Araw-araw. Araw-araw na lang. Kaya ano lang ba, pasensyahan na lang. No? Dahil alam naman natin na hindi naman niya tayo naiintindihan at saka hindi naman niya yan sinasadya para inisin ka. Kaya yun yung ano ba, ano na, araw-araw sa yung bintana na wala na, di ba yung bintana, sabi ko noon, yung bintana wala na, yung ano naman yung diaper. Kung pwede lang sana hindi pa suotin ng diaper, no? Bakit ko pa susuotin ng diaper? Kailangan kasi, mga tuwiran din siya, yung sarili din niya, yung pinapaniwalaan niya. Kaya minsan dinididma ko na lang, pero minsan hindi din madali dahil hindi naman siya nakikinig. Tapos pag tinataas ko na, ano niya. Kaya dyan, minsan pag nandito sa Martin, tinatawag ko si Martin kaya magpatulong ako. Pero pag wala si Martin dito, ako lang talaga. Ako lang ang kalaban ni Uma. Ako lang talaga yung kalaban niya. Kaya sabi ko sa kanya, matulog na siya dahil ano na, gabi na. Sabi niya, hindi pa gabi, hapon pa daw. Sabi ko, hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Kung di lumabas lang ako, sabi ko, matutulog na ako. Kung ayaw niya matulog, okay lang. Basta ako matutulog na ako. Dahil maaga pa ako magising bukas. At tapos na din ako magligpit. Hinihintay ko lang matapos yung nilabahan sa baba para ma-off ko yung washing machine ba. At saka matulog na din ako maya-maya. At i-end ko na rin to dahil medyo mahaba na. At pasensya na po kayo kung ito lang po yung naipakita ko po ngayon dito sa amin. Wala kasi ako maisip kung ano yung gagawin ko, ano ipapakita ko po sa inyo, anong gagawin ko mo sa video na to. Umuulan kasi dito ngayon, bangit ang panahon. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagdating ng mga kapatid ko, itatry ko na araw-araw ako mag-video, mag-upload. At kasi trabaho man si Martin yan, at walang bakasyon pa si Martin sa 22 pa yung bakasyon niya. At hindi niya kami mapasyal kasama yung kapatid ko. Kaya ako lang muna ang kasama nila. Dito lang muna malapit sa amin. At weekend lang kami mapasyal ni Martin na kasama siya. At yun yung plano ko. Kaya itatry ko na mag-upload araw-araw. Sa ngayon, tinatamad po talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung, lalo na pag-stress ka. Hindi ko alam kung ano yung i-content ko ngayon. Nakakasawa naman kung puro dito sa bahay. Kaya pasensya na po kayo kasi pag may bago naman, pinapakita ko naman po sa inyo. At imbitado pala tayo sa birthday ni Arya. Malapit na ang birthday ni Inday Arya. Napaka-cute niya. Nag-send si Angels ng video sa akin na nag-imbita sa birthday ni Arya. Na sabi ko kay Martin, kasi po yung birthday ni Arya, yun po yung araw na dumating. Yun po yung pizza din na dumating ako dito sa Germany. Kaya napaka-special na araw na yan. Birthday ni Arya at mag-13 years na po ako dito sa Germany. Kaya sabi ko kay Arya sabi ko kay Angels na pupunta kami kasi napaka-cute po talaga yung nag-imbita sa akin. Sabi ni Angels, kasi tumawag si Angels na tinanong niya ako kung pupunta kami. Sabi ko, sige pupunta kami, basta wag lang yun sa... Kasi yung birthday ni Arya Martes. Sabi ko, hindi naman pwede Martes na magpasok. Sabi niya, Sabado daw ang celebrate ang birthday ni Arya. Kaya pupunta kami at ang tawag niya na sabi ko kay Martin na pupunta tayo at isasama namin yung kapatid kong lalaki. Hindi yun makasama ang kapatid kong babae dahil hindi naman kasi sa auto. Gusto ko naman yan sana makita si Arya. Sabi ko sa susunod ka na lang dahil tagal-tagal ka pa naman dito. Kapatid ko lalaki mauna naman yung mauwi. Kaya sabi ko na unahin ko na lang, igala lang muna namin yung kapatid kong lalaki una, tas siya naman yung sunod dahil hindi naman magkasya sa auto. Kaya yun po yung plano namin at papunta kami sa birthday ni Arya. At araw-araw daw niya sinasabi sa papa niya na si Fiona, si Mami Rose daw. Sabi ni Martin, ako hindi sinabi ni Arya. Kaya yun po, pupunta po tayo sa birthday ni Arya next month. At yan din po yung anniversary natin na pagdating natin dito sa Alemania.
Kaya yan na po natin. Sana nagustuhan po ninyo. At salamat po sa walang sawang suporta po nyo sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye! Good night! Live in the highs and lows.